Nandito na kami sa Ilocosur. Nag-inibot kami kanina sa Baluarte. Then sa Bell Tower. Ngayon, nagpapahinga kami. Natutulog yung mga kasama ko. Check tayo, 4:56. Nagbiyak ako. Kasi mamayang 6 or 7. Pupunta kami sa Cali sa Lugo. Sobrang init dito sa Vegan. Sobrang pagod namin. Wala kami mga tulog. So ako kay simple lang kayo. Nakaligo naman ako kanina bago ako natulog. So thank you so much po sa MK Vegan na pinag-stayan namin. Hindi ko na na-video yung place. Kasi sobrang antok na kami kanina. Natulog na kami kagad. Pagdating namin sa place. Nasira na ako. Bye! Fourth destination ang Calle Cristologo. Ito ang pinakasikat na atraksyon sa Vigan at bahagi ng UNESCO World Heritage Historic Town of Vigan. Kilala ito sa 500 meter ng cobblestone street, mga bahay na bato noong panahon ng Kastila at mga kalesa na nagbibigay ng kakaibang old world charm. Sa mga gustong sumakay ng kalesa, 150 to 200 pesos. Para sa semi-clean city tour. Pinakamagandang oras ng pagbisita ay 5:30 hanggang 8 p.m. kapag nakailaw na ang mga antique street light lamps at mas maganda ang ambience para sa paglalakad at pag-picture-picture. Dito sa Calle Cristologo, pwede kang mamili ng pasalubong tulad ng Bornay, Abel Iloco products at iba pang lokal na mga handicrafts. Maaari mo rin tikman ang vegan empanada, bagnet at vegan longganisa sa mga kalapit na kainan. So yun, kadaan na kami ng Calle Cristologo. Ngayon, dito kami. Dito kami daw sa Dancing Fire. Siyempre, huwag mong palalampasin ang dancing fountain sa Plaza Salcedo. Mga 3 to 5 minutes mong lalakarin ito mula sa Calle Cristologo. Para sa mga gustong manood ng ganitong klaseng event, nilagay ko na dyan yung mga time nila. So, ang tanong, may bayad ba ito? Siyempre, libre lang ito. Yes! Kung manonood kayo ng dancing fountain, kailangan maaga kayong dumating para makakuha kayo ng magandang pwesto. So, ang dancing fountain ay ang pinakasikat na night attraction sa Vigan. So, dahil nga 30 minutes to, hindi ko na siya nilagay. Pinaiksi ko na lang. Punta na lang kayo. Ne? Haba-haba daw kasi tintingan. Pagkat na sila. Time check. Tama sa Ate Beth. 40. Paalis na kami. Si Ate Bas. Yan. Diba? Bakit din naman ang katawan niya. Mali naman ng konti. Punta na kami na. Parang bungo nga yung mukha niya. May church. Tsaka Hinihabi nga siya kay Jelay. Hi mga daggers. Andito na kami sa Yes, hindi siya payu or baze. It's Bawat!
Paway Church, kilala rin bilang St. Augustine Church, ay isa sa pinakasikat na simbahan sa Pilipinas at isa sa Baroque Churches of the Philippines na kinilala bilang UNESCO World Heritage Site. Itong church ay matatagpuan sa Paway, Ilocos Norte. Kilala ito sa natatanging earthquake Baroque architecture at sa malalaking buttresses o suportang bato sa gilid na tumutulong para makayanan ang malalakas na lindol. Ay tinatag ng mga Augustinian missionary. Ang simbahan ay tinayo noong panahon ng Espanyol at natapos noong unang bahagi ng 1700. So huwag kang mag-alala, Donders, dahil libre ang pagpasok sa simbahan. Yes! Gusto mo yon? Siyempre, gusto ko rin yun. Doon tayo sa libre. Bukas na bukas ang church na ito para sa misa at mga turista sa araw. Hi, mga Donders. We're here in Malacanang of the North. So welcome sa Malacanang of the North. Ito ay matatagpuan sa Barangay Suba, Paway, Ilocos Norte. Dito makikita ang magandang tanawin ng lawa ng Paway. Ang pangalan nitong Malacanang of the North ay hango sa Malacanang Palace sa Manila, isang dating presidential residence na itinayo noong 1977 at ginamit ni dating Pangulong Ferdinand Marcos bilang official retreat kapag nasa Ilocos. Sa kasalukuyan, isa na itong museo na bukas sa publiko. Museo na nagpapakita ng mga alaala, larawan, kasangkapan at iba pang bagay na may kaugnayan sa pamilyang Marcos at kasaysayan ng rehiyon. Ang mansyon na ito ay may humigit kumulang na 24 rooms kabilang ang mga kwarto para sa pamilyang Marcos at mga panauhin. Pero 7 sa mga rooms ay may kanya-kanyang mga theme. Andiyan ang study room, agricultural room, diplomacy room, OFW room, culture room, nation building rooms, family room, at iba pang bahagi ng mansyon. So kapag nagpunta kayo dito, hindi lahat ng room ay bukas para sa publiko. Ang study room daw ay naglalaman ng replika ng opisina at pag-aaral ni Marcos. Makikita rito ang mga aklat, dokumento, at iba pang gamit na may kaugnayan sa kanyang pamumuno. Ipinapakita rin ang kanyang interes sa pagbabasa at pag-aaral. Ang agricultural room ay nakatuon sa mga programang pang-agrikultura noong dekada 1970. Tampok dito ang programang Masaganan 99 at iba pang proyektong naglalayong pataasin ang produksyon ng bigas. Ipinapakita rin ang mga dam at proyektong pang-irigasyon. Diplomacy Room nagpapakita ng ugnayang panlabas ng Pilipinas sa ibang bansa. Makikita ang mga larawan, kasunduan at tala ng pakikipag-ugnayan ng bansa sa mga kapitbahay nito at sa iba pang bansa. Nation Building Room. Ipinapakita ang mga proyektong pang-infrastruktura noong panahon ni Marcos. Makikita ang mga modelo at larawan ng mga tulay, kalsada at iba pang malalaking proyekto tulad ng San Juanico Bridge at Patapat Viada. Cultural Room nakatuon sa kultura at sining ng Pilipinas. Tampok ang mga programang pangkultura at mga proyekto ni dating First Lady Imelda Marcos para sa sining at pamanang kultural. OFW Room para sa mga overseas Filipino workers. Ipinapakita ang buhay at ambag ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang Family Room, naglalaman ng mga larawan at alaala ng pamilya Marcos. Ipinapakita rito
ikwento ang kanilang buhay bilang pamilya sa labas ng politika. At syempre ang iba pang bahagi ng mansyon. Makikita rito ang master bedroom ni na Ferdinand at Imelda Marcos, silid ni Amy at Irene Marcos, mga dining area, viewing deck na nakatanaw sa Poway Lake, malalawak na sala at pasilyo ng mansyon. May bahagi ng museo na tumatalakay sa love story ni Ferdinand Marcos Sr. at Imelda Marcos. Karaniwan itong makikita sa Family Gallery. Dito makikita mo ang mga larawan ni Ferdinand at Imelda noong sila ay nagkakilala at magkasintahan. Mga larawan ng kanilang kasal noong 1954, mga personal na alaala at memorabilia ng pamilya Marcos. Mga kwento tungkol sa kanilang panlilikawan na madalas ilarawan bilang isang mabilis na pag-iibigan na humantong sa kasal. Dahil nga chismosa ako, nakachismis muna ako. Unang nagkita sina Ferdinand at Imelda noong 1954 sa Maynila. Sinasabing agad na nahulog ang loob ni Ferdinand kay Imelda at nagkaroon sila ng tinatawag na 11-day romance, kung saan nagpakasal sila makalipas lamang ng ilang araw ng panliligaw. Ang kwentong ito ay isa sa mga tampok na personal na bahagi ng museo. O yung the rest naman, kayo naman na, punta na lang kayo na. Dahil walang sasama sa iyo mag-e-explain, bahala ka nang magbasa kung ano-ano, ha? Tama na ang kuda, manood na lang kayo. Hello mga danders, andito kami ngayon sa rock formation. Ang pinakasikat na rock formation sa Ilocos ay ang Kapurpurawan Rock Formation na matatagpuan sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte. Ang pangalan nitong Kapurpurawan ay nagmula sa salitang Ilocano na puraw na nangangahulugang puti. Binubuo ito ng mga puting limestone rock formation na hinubog ng hangin, ulan at alon ng dagat sa loob ng maraming taon. Hindi nga nakalata sa video ko. Kilala ito dahil sa kakaibang hugis ng mga bato na parang likhang sining ng kalikasan. O siya, masyado nang marami na kayong nalalaman. Tama na yon.
Thank you so much for watching. More travels, more places to visit. Ng Donders lang ang ambag. More travels, more places to visit. Ng Donders lang ang ambag.